Okay, hallelujah, Isaya. Ang napagpalang umaga sa ating lahat dyan sa Pilipinas, even dyan sa outside ng Philippines, dyan sa Asia, at magandang napagpalang gabi naman po sa amin dito sa North America. Hallelujah. Lagi po tayong excited sa mga ganitong pagtipon-tipon, kahit na online, but nagiging tradisyon na natin ito. I hope na kung gaano kami na-excited na mag-log in, ay ganoon din po kayo ka-excited tuwing schedule ninyo, tuwing naka-schedule kayo. Hallelujah! At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa yung pagkakakilala. Kilala mo ba si ganito? Kilala mo ba si ganyan? Ay, kilala ko yun. Siya yung ganito. Pero, kilala ka ba niya? Yan, kilala mo siya, at pero kung hindi ka niya kilala, it does not do you any good. Okay? So, ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ang nasa puso at dalangin po ni Jesus. Yan po ang dalangin niya bago siya maaresto doon sa Gethsemane. Nahahango po ito sa John chapter 17 verse 3. Actually, the whole buong chapter 17, yan ang talagang dalangin ni Jesus. Pero ito, ganon. Now, this is eternal life. Okay? Ito po ang buhay na walang hanggan, na that they may know you. Sa Tagalog, na ikaw ay kanilang makilala. Ikaw, ang tinutukoy niya dito ay God the Father. Ikaw ay kanilang makilala, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Hallelujah. Hindi naman po mahirap intindihin yan. Right? Yan po ang nasa puso ni Jesus. That was His prayer na tayo, ikaw at ako, ay makilala natin ang tunay na Diyos at si Jesus, ang kaniyang anak, kaniyang sinugo, dahil yan po ang buhay na walang hanggan. Right? Ang resulta po niyan, ang bunga po niyan, ay buhay na walang hanggan. This is eternal life, sabi niya. That they may know you, makilala ka nila. At si Jesus, and even Jesus. Yan ang So, palagi natin kadalasan sasabihin natin, ikaw lang ba ang nakakakilala sa Panginoon? Kilala ko rin yan. Ganon. Lahat tayo nagiging guilty dyan eh. Guilty tayo lahat dyan. Ako noon, akala ko rin, kilala ko ang Diyos. Pero maalalaman pala, pag atin pong sasaligsikin ang salita ng Diyos, ay hindi po lahat ng nagsasabi na kilala nila ang Panginoon, ay kilala din sila. Qualified yung pagkakakilala nila sa Panginoon, na approve o kaya accepted. So, paano natin masasabi? Dahil na pupunta ka sa governor, pupunta ka sa isang opisina, pupunta ko dahil kamag-anak ko yun. Oo, pwede na kamag-anak mo. Pero, pupunta ka. Pero, hindi ka niya kilala. Kilala mo rin siya sa pangalan lang. Pero
kung hindi ka kilala, anak kayo magkilala kanila. Sabi ganun ni Jesus. Kaya ibig sabihin, may ibig sabihin po ang Panginoon. Ang may ibig sabihin, ang Diyos. Ang ibig sabihin si Jesus, yung sabi niya, yung word, yung salita na makilala. Right? Hindi lang yung casual na pagkakakilala, kundi may ibig sabihin, yung tunay na pag tayo po ay tunay na kilala natin ang Panginoong Jesus, ang Diyos, ay mayroon palang ebidensya na hinahanap ang Panginoon. Amen. At yan po ay makikita natin sa atin pong sa Matthew, which is every now and then, maririnig natin yan. Bakit kaya paulit-ulit na pinapakinggan natin yan? Dahil kailangan natin. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. 22. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name we cast out demons and perform many miracles. 23. Then I will tell them plainly, ito po, I will tell them plainly, I never knew you, away from me, evildoers. See, ganon. Diba, sa Luke, ang sabi doon sa Luke ay, we ate at your table. Ibig sabihin, pumupunta kami sa simbahan. Okay? Pumupunta kami sa simbahan. You preach in our streets. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa ba sapat yun? Pero, ang sabi ni Jesus, I never knew you. Hindi kita kilala. Hindi ko kayo kilala o hindi kita kilala. Kaya, yan ang prayer at yan ang dalangin ni Jesus na siya po ay atin, ang Diyos ay talagang makilala natin to the point na tayo ay kilala, makikilala ng Panginoon, na tayo ay qualified sa buhay na walang hanggan. Okay? So, bakit dininay ni Jesus doon sa Matthew na yun? Bakit hindi ni-recognize ni Jesus yung mga tao? Eh, sabi nilang ganun, we prophesy, ibig sabihin, mga nagsasabing mga alagad ng Panginoon ang mga ire. Pero ang sabi ni Jesus, hindi kita kilala. And then itutuloy natin doon sa verse 24 up to verse 24. Sabi niya, anyone who listens, doon sa Matthew 7:24, anyone who listens to my teaching and follows it is wise like a person. Oh, yan. Therefore, everyone who hears this word of mine, yung salita ko, at iyan po ay kanilang sinasabuhay, sinusunod nila, sila ay taong wise. Ayaw naman natin matatawag na tayo ay mangmang. Right? But anyone who hears my teaching and doesn't obey is foolish. Ano ang mahahamon natin dyan? Dahil pagkatapos niyang sabihin yung I never knew you, hindi kita kilala. Sabi nga, dahil hindi mo ginagawa, walang effect, walang pruweba na ikaw nga ay kilala mo ako. Pag kilala natin ang Panginoon, alam natin yung pagkatao, alam natin yung characteristics ng Panginoon, makilala natin yung katauhan, yung kanyang power, yung kanyang kagustuhan, yung kanyang kinamumuhian. Tayo
Ang tao, mahilig lang tayong mag-claim ng promises ng Panginoon. Pero hindi natin alam na yung mga promises, may mga promise, dalawang klase po ang promises ng Panginoon. May promise na conditional at may promise na forever settled. Okay? Marami pong promises ang Panginoon, tulad ng Jeremiah 29:11. Palagi nilang sinasabi, kiniklaim yung promise na yun. Pero hindi nila itinituloy yung kondisyon ng Panginoon. Yung mga sumusunod na verse na, if you seek me with all your heart. Sabi niya gano'n, may kondisyon ang Panginoon. Ngayon, balik tayo doon sa pagkakakilala sa Panginoon. Kung kilala natin ang Panginoon, alam natin kung ano yung kinamumuhian niya, sinusunod natin ang kagustuhan niya, at tayo po ay namumuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Yan po ang valid. O yun, hindi po tayo bogos ng Kristiyano, hindi po tayo bogos na nananampalataya. Nanampalataya ka na rin lang, lubos-lubusin mo na. Dahil yan po ang isang trahedya. Talaga naman pong isang trahedya yan sa isang buhay, sa isang kaluluwa, yung sa huli ay sasabihin ng Panginoon na hindi ka kilala. Dahil lahat ng hindi kilala ng Panginoon na mapupunta sa kategoryang yan ay hindi po makakapasok sa langit. Okay? Ang buhay na walang hanggan, sabing ganun ni Jesus doon sa John chapter 17 na yun. Excuse me. And ang dalangin ko ay makilala kanila. Ang dalangin ko ay makilala kanila. Ganun. Diba, pag magkikilala natin, pag gusto natin makilala ang isang tao, mayroon tayong connection. Mayroon tayong personal na relationship. Right? Nagpo-connect tayo, palaging nag-uusap, palaging kung tayo ay kilala lang dito na hindi naman wala sa gawa, disqualified pa yun. Tulad din ng sabi ganun, I love you, Lord. Lagi natin sinasabing, I love you, Lord, pero hindi pala qualified. Dahil ganun din, isang katuruan din yan. Isang katuruan, hindi kung sinasabi mo, I love you, Lord, ay qualified yung pagmamahal mo sa Panginoong Jesus. Sabi niya, sa John chapter 15 din na, anyone, those who obey my commands are those who actually love me. Sila po ang tunay na nagmamahal sa akin. At ang kautusan naman po ng Panginoon, ang kagustuhan ng Panginoon, ay hindi naman mabigat. Sa totoo lang, sandal sa pader. Pagkilala mo ang Panginoon at kilala ka niya. Yung nire-recognize ka niya. Pag kilala natin ang Panginoon, nire-recognize natin siya, pinapupurihan natin siya, kinatatakutan natin, may takot tayo sa Diyos. Pag mayroon tayo, pag naiintindihan natin ang pagkaroon ng takot sa Diyos, hindi po mahirap mag-obey, hindi po mahirap magsilbi sa Panginoon. If we understand the real meaning of fear of the Lord, it is easy to serve. Hindi po mahirap magmahal, hindi po mahirap magsilbi sa Panginoon, hindi po mahirap magpuri sa Panginoon. Dahil alam natin na kahit na ano po mangyari dito sa sitwasyon natin dito sa buhay natin, sa mundo, ito, may katapusan din yan. May katapusan din yan at ang hangad po natin
Ang dalangin po natin, ang goal po ng bawat kaluluwa dapat ay makamit ang buhay na walang hanggan. At iyan, according to ayon kay Jesus, diyan sa chapter 17, verse 3 na yan, ay makakamtan natin o kaya mapapatunok natin yung pag makilala natin yan. Now, this is eternal life, that they may know you. Oh, makilala ka nila. Alam nila na ikaw nga ay mapagmahal ka. That you love everybody. Wala pong mahal mo ang bawat kaluluwa. Dahil siya ang lumikha. Na makilala ka nila na ikaw ay mayroong awa, ikaw ay ang hangarin ng Diyos ay wala sanang mapunta sa impyerno. Ang hangarin ng Diyos ay ang magkaroon ng personal na relationship sa bawat isa. Pero, wag na rin natin kakalimutan na ang Diyos din ay isang banal at He is holy and He is just. Hindi mo pwede, hindi makakapasok sa langit. Hindi sa presensya ng yung kailangan natin magiging banal. At dyan sa chapter 17, actually na yan, sabi niya ganun, make them holy. 17 verse 17. Make them holy. Sabi niya ganun. Sanctify them by the truth. Sa other version, make them holy by the truth. Magiging banal sila sa iyong katotohanan, sa katotohanan. Your word is truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. At sabi gano'n ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. And you will know. Kaya yan yung sabi niya sa John chapter 8 verse 32 na, you will know the truth. Makilala natin. Makilala natin ang katotohanan, hindi malaman lang, kundi makilala natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ay si Jesus. I am the way, the truth, and the life. Sabi gano'n yun. Ang katotohanan, malaman natin ang katotohanan at makilala natin ang katotohanan. Ang katotohanan sa salita ng Diyos at ang katotohanan sa pagkatao ni Jesus. At si Jesus, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ang kalayaan po, kung gusto mong lumaya, gusto mo natin ang kalayaan, si Jesus ang kasagutan. Amen. Si Jesus ang sagot. Jesus, maniwala ka man natin, hindi ba lang imposible? Pero yan, sabi gano'n, ang dalangin ni Jesus na tayo, bawat isa sa atin, ay makilala natin ang tunay na Diyos. Dahil yan po, that's the only way na tayo po ay makakarating sa langit. Dahil hindi po lahat ng nagsasabing Kristiyano ay makakarating sa langit. Right? Paulit-ulit yan. Sabi niya actually sa Matthew 25 verse 12, I believe. Yeah, Matthew 25. Doon sa yung parabulo ng ito ang illustration ni Jesus sa 10 bridesmaids. 5 ay hangat, are foolish, mangmang, at yung 5 ay wise. Ano ng wise? Okay? Right? Ang 5 ay wise, ang 5 ay foolish, or mangmang. Lahat ang mga ito ay nanampalatay, lahat ang mga ito ay naniniwala kay Jesus. Yung naniniwala sila, pero hindi sila lahat ay nakapasok. Hindi po sila lahat ay qualified. Right? Hindi po sila lahat ay qualified. Ang sagot ni Jesus sa kanila, dahil magtanong sila, bakit? Lord, Lord, open the door. Sabi nilang ganun, hindi ba kami,
Anong sabi nila? Open the door, but he said, ang sagot niya sa verse 12, believe me, I do not know you. Hindi ko kayo kilala. Di ba? Trahedya yan. Grabe. Ayaw po natin na marinig yan. Bawat isa sa atin, dapat hindi natin, yan ang kinatatakutan natin, ayaw po natin marinig yan. Kaya, papaano natin maliligtasan niya si Jesus lang. Dahil si Jesus ang kasagutan. Lahat siya, sabi niya gano'n, follow me. I am the light. Sabi niya gano'n, ako ang ilaw. Kung ikaw ay lumalakad, namumuhay sa ilaw, then wala ka sa kadiliman. Right? Maliwanag lahat. Nakikita mo yung dapat mali at tama. Yung nabubuhay sa kadiliman, hindi nila nakikita na yun pala ay ahas, hindi nila nakikita, yun pala ay dumi. Na yung kinakain pala ay meron ng ipis. Pero pag ikaw ay nasa liwanag, pag maliwanag ang iyong paningin, nakikita mo na, bangin pala doon, hindi ka pupunta. At si Jesus po ang liwanag natin, siya po ang ilaw natin, ang kanyang salita, kaya yan po ang ating ginagawa every week. Na kahit man lang sa pamamaraan ito ay nakakatamo tayo, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Yan po ang aming hangarin ng buong team ng Jail Ministry. Now, magkaganon pa man, ang desisyon ay nasa inyo. Hindi namin mapapaniwala ang isang tao. Trabaho po ng banal na espiritu yan. Kaya kayo rin ay magdasal kayo. Manalangin kayo, Panginoon, gusto kitang makilala, gusto kitang ma-experience. Okay? Gusto kitang mayakap. Gusto kong malapit sa iyo. Gusto kong marinig ang boses mo. Yan ang pagkakakilala. Makikilala natin, sabi gano'n ni Jesus, my sheep know me, and hear my voice and they recognize. Marirecognize mo ang boses ng Panginoon. At ang boses ng Panginoon po, ako minsan, ay dyan, impression sa ating mga puso. Hinihimok ka na ng Panginoon. Kung hindi mo yung nire-recognize na salita ng Panginoon, pag-uudyok ng Panginoon yun, ay wala, mamimiss mo yung opportunity na makapanayam ang Panginoon. Kilalanin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, ang sa ating pagpuri, sa ating mga panalangin, at iyan po ay nakikita at ang pruweba niyan, ang magre-resulta po yan. Pag meron tayong nalaman na utos ng Panginoon, sundin. Sundin. Kung gusto nyo, I don't know, kung ano niya, kung gusto nyo magpabautismo, sabihin ninyo, ay hindi namin alam kung ano ang kalakaran dyan sa kinaroroonan ninyo. Utos yan na Jesus. Anyone who believes and is baptized will be saved. Sabi niya gano'n, pag naniniwala ka, pag manalangin ka sa Diyos, kung hindi kayo papayagan dyan sa kinaroroonan niyo, at least man lang makalaya kayo, magpabautismo kayo. Dahil yan, sumunod ka. Paano mo alam kung ano yung susundin mo, kung hindi mo sasaliksikin. Hindi mo hahanapin. Yan po ang purpose ng Bible study na ito. At marami naman pong pagkakataon. Maraming nagpapasalamat pa
kami talagang taus-pusong nagpapasalamat kami sa kapulisan, sa mga jail officers, sa kanilang partnership sa ministry na ito. At huwag po nating sayangin. Huwag po nating sayangin ang mga oportunidad na ito. Kilalanin natin ang Diyos na buhay, ang tunay na Diyos, upang sa ganun, hindi natin maririnig sa huli na hindi pala tayo kilala ng Diyos. Amen? Maraming salamat at aking pong ibinabalik